marami nga sa mga manonood ng One Piece takot na may mamamatay na isang karakter. Lalo na kung yung karakter pa na yon sobrang na-attach na tayo dito. So para sa akin bakit tayo matatakot na may mamamatay na isang karakter? Kung kapalit naman nun yung growth na maibibigay nito sa mga malalapit sa kanya. 'Di ba? For example, yung pagkamatay ni Dr. Hiriluk. Namatay nga siya na dala-dala pa rin yung paniniwala na hindi talaga siya mamamatay. Bagkos ang pagkalimot daw ng isang tao ang tunay na pagkamatay. Meaning even wala ka na sa mundong ito, pero still naaalala pa rin ng marami yung legacy na nagawa mo. Still, hindi ka pa rin patay. Pero kung namatay ka nga nang wala ka namang naiambag sa mundo, mabilis ka lang makakalimutan. At yon ang mismong kahulugan ng pagkamatay. So dahil nga sa pagkamatay na yan ni Dr. Hiriluk, dyan na build up at dyan nagkaroon ng goal sa buhay si Chopper. Sa madaling salita, ang pagkamatay ni Dr. Hiriluk mas nakatulong pa kay Chopper. Isang example pa nga natin dito, yung pagkamatay ni Fisher Tiger. Dahil nga sa pagkamatay niya, yun naman yung nag-build up sa karakter ni Jinbei na mas maging goal-oriented. At isa pa yung pagkamatay ni Kuwina. Dahil rin sa pagkamatay ni Kuwina, doon mas na-motivate si Zoro na ipagpatuloy yung pangarap nilang dalawa na maging greatest swordsman in the world. So ang pinupoint ko lang dito, bakit tayo matatakot o magagalit na may mamamatay na isang karakter? Kung kapalit naman nun, sa ikabubuti ng malapit sa kanya. So dito na papasok yung main topic natin. Sino nga ba sa tingin ko ang mamamatay sa 9 Red Scabbards? Uulitin ko guys 9 Red Scabbards. Meaning within lang sa siyam na to. So game, umpisahan na natin. Alam nyo, during nga sa paghahanap ko ng mga ebidensya, nabalikan ko itong chapter 969. At may panel nga dito na talagang pumukaw sa aking atensyon. At yung tinutukoy ko ng panel, ito. As you can see, buo nga dito yung 9 Red Scabbards. Pati na rin itong si Kozuki Oden. Pero ang pinaka napansin ko nga sa panel na to, yung pagkakadrawing ni Oda sa kanila. Kung napansin nyo, kulay gray nga yung pagkakadrawing ni Oda sa ibang karakter dito. Gaya na lang ni Kozuki Oden, na alam naman nating lahat na patay na, 'di ba? So foreshadowing kaya ito ni Oda na yung mga dinrawing niya in gray mamamatay ngayong Wano arc? So para sa akin oo. Dahil kabilang nga dito sa mga naka-gray na dinrawing ni Oda itong karakter ni Kanjuro. Alam naman nating lahat na in chapter 987 naglaban itong sila Kanjuro kasama ng ibang gifters laban kila Kikunojo at iba pang mga Scabbards. At during chapter 988 naman, nakita natin na natalo nila si Kanjuro. Pero until now nga, hindi pa rin nilinaw kung patay na ba talaga itong si Kanjuro o hindi pa. Pero kung sakaling patay na itong si Kanjuro, mas lalakas pa itong theory natin na yung mga dinrawing nga talaga ni Oda na naka-gray sa panel na to, yun yung mga mamamatay. Ang iba pang ang karakter na naka-gray sa panel na to sila Ashura Doji, Kikunojo, at Inuarashi. So kung sakaling mamatay itong si Ashura Doji, who cares? Kaya para sa akin, ayos lang siyang mamatay since mababa lang naman yung impact niya para sa akin. Pero kung itong si Kikunojo ang mamamatay, I'm sure malaking pasabog yan para kay Oda. Dahil sa lumipas na nga na paglalakbay nila Luffy dito sa Wano arc, mas nagiging attached na tayo dito kay Kikunojo. At isa pa, nandito na nga rin ngayon sa Wano arc yung kapatid niyang si Izu. Kaya I'm sure, sobrang emotional scene yung mangyayari once na mamamatay itong si Kikunojo. Sa part naman ni Inuarashi, feeling ko ganun rin. Emotional rin yung mangyayari since isa nga siya sa mga leader ngayon ng Mink tribe. At pag namatay na nga itong si Inuarashi, si Nekomamushi na yung buong mamumuno sa Mink tribe. Dahil sa mga hindi nakakaalam guys naghahati nga bilang ruler ng Zoo Island itong sila Inuarashi at Nekomamushi. Kumbaga si Inuarashi ang ruler kapag umaga at si Nekomamushi naman ang ruler ng Zoo Island kapag gabi na. So kapag namatay na itong si Inuarashi, syempre hindi na mag-aaway itong dalawa, 'di ba? Anyway, sa paghahanap ko pa nga ng iba pang ebidensya na itong mga naka-gray nga na to na dinrawing ni Oda mamamatay, nakita ko nga tong scene na to during sa episode 909 sa anime, kung saan nalaman nga nila Trafalgar Law at Luffy na may libingan na sila Momonosuke, Kinemon at yung iba pang mga Scabbards. Pinakita nga sa scene na to na 5 yung libingan. Ngayon kung babalikan natin yung mga dinrawing ni Oda na naka-gray sa isang panel, saktong 5 karakter din sila. So another foreshadowing kaya ito na totoong silang 5 mamamatay?
Actually, technically kasi, patay na si Oden, kaya 4 na lang. So mamamatay kaya silang 4? Bali-balikan nga natin yung scene kung saan dumating na sila Marco at Izu ng Onigashima. Pinakita nga dito na talagang ini-state ni Kinemon na itong Onigashima daw yung good place to die. So para sa akin, indication talaga yan na may mamamatay sa mga scabards. At isa pa, during chapter 976, sinabi nga ulit ito ni Kinemon. Sinabi nga niya na baka mamamatay nga daw siya sa mangyayaring labanan sa Onigashima. Pero nung time nga na sinabi yun ni Kinemon, umalma itong si Kikunojo at sinabing hindi siya papayag na mamamatay si Kinemon. At ganun rin sila Ashura Doji at Inuarashi. So kung napansin nyo, nasa panel na to mismo yung 3 sa pinag-uusapan nating panel kanina na dinrawing ni Oda na mga naka-gray na characters. So malakas talaga yung kutob ko na itong 3 na to mamamatay besides kay Kanjuro at Kozuki Oden. So bago matapos tong video na to may katanungan lang ako para sa inyo. Sa tingin nyo ba, sino sa mga scabards ang mamamatay sa pagtatapos ng Wano Arc? Bali comment nyo na lang yung mga sagot nyo sa comment section natin sa ibaba. At lahat yan binabasa ko isa-isa. So ganun pa rin, kung sino yung may pinaka may sense at pinaka malupit na sagot, isa-shoutout na lang natin sa next video. So kung sakaling nagustuhan nyo naman tong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel.